Sabi po ng friend ko, mukhang lalong lalala ang fake news dahil nga dito sa nangyayaring sitwasyon na ito ni Sara Duterte na umusad na ang impeachment, na impeach na siya ng Kamara, so sa Senado na lang diditisan. Totoo talaga na maglalabasan na naman at gagamitin na naman na itong kampo ni Duterte ang sistema ito. Magpapakalat ng fake news, sisirain ang mga taong nagtrabaho para ma-impeach nga itong si Sara Duterte. At siguro may kasama na rin pananakot yan sa kampo na itong si Duterte. Pero tignan nyo, unti-unti na talagang naglabasan ang mga fake news. Kamakailan nagpatawag po ang Kamara ng mga fake news peddler para paimbestigahan, at ang nag-share netong isang ito o netong fake news na ito ay isa doon sa ipinatawag, pero hindi nga sumipot. Ito po ang nagsa-circulate ngayon online. Kung nakikita nyo po, ito yung original na photo. Tignan nyo yung lamesa, wala namang pera. At matapos i-edit, ayan na po. Kung hindi ba naman kasi kayo mga tanga at kalahati, bakit ikaw mo? Kung talagang may bayaran, sige nga, talaga, cash? Sa ganitong paraan, ano ba? Diba? Kung talaga, pero yun nga, tingnan muna natin itong imahe na ito. The first image circulating online is a maliciously edited and fake version of an actual meeting with Speaker Martin Romualdez and with colleagues in the Congress. Yan. The truth? The original photos show a productive and cordial discussion. No stacks of cash. No fabricated narratives. Yan po ang totoo. After impeachment daw kasi, if the price is right, everything is alright. Ano daw ito? Fake news po ito na matatawag. Paninira po ito. Na ang ibig sabihin, hindi nyo po pwedeng sabihin ito ay memes. Okay? Hindi pwedeng sabihin na ito ay joke lang. Kaya nga totoo na dapat managot ang mga taong gumagawa ng ganitong klaseng kabulastugan sa social media. Ayan, pinabulaanan po yan ni Representative Sandro Marcos. Hindi totoo at ito ay malaking kalokohan. Ayan, Presidential Son, Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos on Friday calls out the DDS or Duterte diehard supporters as he outright rejects claims. Yun nga, ang sinasabi, ang pinalalabas nila ngayon, nagkabayaran nga daw. Meron pang humabol na 25 signatures ng mga kongresista dahil yun daw ay, or napagtanto daw nila na malaki ang mawawala sa kanila. Pero ang totoo nga, hindi naka-attend doon sa last session yung 25 na kongresista na yon. Kaya nagpadala na lang ng signature siguro or kung ano man, sa anumang paraan. Pero eto, tinatanggi po ni Presidential Son Sandro Marcos etong paratang na ito. Na kuno ay dahil sa reward or ayuda in exchange for affixing their signatures, kaya nagtagumpay etong impeachment nga sa Kamara. At mukhang may malalagay sa alanganin dahil ito po ay nakalathala sa mga articles or sa mga media outfit or mga mainstream media katulad nga netong Philstar. Pork barrels needed to convict Sara Duterte. So you see, ganyan po kababa ang tingin, lalong bumababa ang tingin ng ilang kababayan natin na naluloko, na gagago, na uuto na itong mga kampo ni Digong. Pero ang totoo niyan, doon sa mga nag-iisip ng tama at tuwid pa rin nga ang kaisipan, humanga sila sa ginagawang trabaho na itong mga kongresista.